Nasa linya natin si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Magandang umaga, Sir Joel, Ma'am Weng. Magandang umaga din po sa mga kababayan May natin. bagong development. Kahapon, kausap ka na lang namin. Pero may bagong development ngayon dahil may umatras, no? Isa sa mga partners ng Miro System. Tatlo ang partners ng Miro dito sa concession na ito, pero isa sa kanila ang umatras. So kaya tinawagan ka namin uli. Ano ba ang epekto nito, Chairman? Kasi ang umatras ay yung St. Timothy. Yung St. Timothy, no? Ano epekto nito doon sa paghahanda ng ating eleksyon sa Mayo ng susunod na taon? Sir Joel, Ma'am Weng, wala po itong epekto sa atin sapagkat doon sa tatlong Filipino partners ng Miro System, ang yan pong St. Timothy, sila ang in charge sa tinatawag na yung parang credit line Yung tinatawag na garantiya na kung sakasakali may pondo sila para ipang-finance doon sa mga pangangailangan, preparasyon sa paghahanda ng mga makina, etc. So ngayon po sa kasalukuyan, Sir Joel, Ma'am Weng, nakaka 50% na po ng delivery sa atin ng mga makina, at in fact pinangako ng Miro na sa halip na Disyembre matatapos yung kabuuan ng 110,000 na mga makina ay hopefully sabi nila ma-deliver ng second week lahat ng November, yung lahat ng commitment po nila. And so, hindi pa naman po namin tinatanggap, Sir Joel, Ma'am Weng, ang kanilang withdrawal ay sa atin po, meron naman pong pwede kaming ilagay doon sa ating resolusyon na halimbawa, magbibigay pa rin sila ng credit line o kaya naman o yung letters of credit na tinatawag, o kaya bond upang masigurado na tuloy-tuloy yung kanilang obligasyon dito sa ating kontrata. Okay, siguro magandang matanong, ano ba ang kahalagahan ng ganitong klase ng partnership? Kasi sinasabi nyo nga, meron tatlong local partners sila. Isa na po dyan yung St. Timothy Construction Corporation na ngayon ay umatras na. Meron dyan computer systems and Centerpoint Solutions Technologies, integrated computer systems at Centerpoint Solution Technologies. Yun, actually, yung St. Timothy, kine-question nung araw, yung bakit ano kinalaman ng construction company? Sa isang pang-eleksyon na kontrata, na trabaho. No? Ano bang importansya nitong partnership na ito? Ba't kailangan na meron ganitong partnership ang Miro? Sir Joel, Ma'am Weng, tatlo pong yan ng mga Filipino partners. Yung isa ay in charge sa voters education, yung isa ay in partnership sa ating Education and Information Department, yung isa ay in charge sa tinatawag na logistics, yung pagdi-deliver mga election paraphernalia o makina, at yun naman pong pangatlo, yan nga po yung St. Timothy in charge naman, Sir Joel, Ma'am Weng, sa tinatawag na NFCC, Net Financial Contracting Capacity. Yung may kakayanan sila. Yun, taga-pondo. Yan ang taga-pondo. Opo, kung kakailanganin ng pondo. So yan po yung kanilang participation dito po sa atin. Di ba mahal yun? Mahalaga yun, Chairman? Pag nawala yung St. Timothy, ano po ang paano na yung pagpopondo doon sa kontrata ng trabaho ng Miro? Yan po yung sinasabi natin kanina na makikihintay po ng lahat yung resolution na ilalabas ng Comelec kung paano natin isosolve yung tinatawag na parang garantiya nila yung matitirang dalawang contracting parties na sila ay magko-comply sa obligation na nakalagay doon sa ating kontrata. Ibig sabihin po, hindi naman kami papayag na may imbierna yung kontrata dahil lamang sa kawalan ng isang partner. Pero alam niyo po, Ma'am Weng, Sir Joel, gusto ko lang pong liwanagin sa lahat. Pag binalansi po natin yung pagkawala nitong St. Timothy as against doon sa posibleng impact na ang isang may-ari o isa sa mga parte ng St. Timothy ay tatakbo sa ating eleksyon, national man o lokal, ay hindi hamak po na mas napakabigat na implikasyon sa ating integridad ng eleksyon. Yung meron kang tumatakbo tapos official pa o may-ari ng mismong kumpanya na ka-partner o ka-provider mo, ay lalo pong hindi namin kayang ipaliwanag yung bagay na yan. Okay. Yung po talaga ang dahilan kung bakit talagang sinigurado namin na either mag-withdraw sila or i-disqualify namin yung kandidato dahil sa conflict of interest. Doon po sa proseso ng due diligence bago dumating sa punto ng natuklasan ninyo bidding, na hindi po ba? Hindi na-check na mayroong political leaning at may political interest yung may-ari po ng St. Timothy's? Ay, wala pong, talaga pong nag-due diligence tayo. Wala po silang political whatever sa, hindi po yung interest o yung pangarap na pumasok sa politika. Pero wala po sa pamilya o sa mga may-ari ang involved sa politika. Ibig sabihin, mukhang ito yung kauna-unahan nila na pagkakataon na tatakbo sa politika. Kahit po noong
2023 pa po tayo nagsimula ng bidding eh. Eh wala pong kahit anong indikasyon na sila ay mamumulitika o papasok sa politika. Bagamat Sir Joel, Ma'am, gusto ko lang liwanagin na hanggang ngayong araw na pa naman, itong umagang ito, wala pa namang nagpa-file doon sa kanilang hanay o sa kanilang mga opisyal o yung maaaring may-ari nitong St. Timothy ay namomonitor natin, wala pa naman nagpa-file. So ibig sabihin masyado talagang premature ito. Kaya lang, the fact na sila ay voluntaryong nag-withdraw kahapon at yun ay pagpapasalamat natin sa kanila, isa lang ang ibig sabihin dyan. Talagang ang maaaring may katotohanan yung may tatakbo sa kanila kung bakit mas minarapat nila politika kesa sa negosyo. Local ba o national ang tatakbuhan nito? Tsaka paano nyo na-discover na sila pala Meron po kasi mga panayam eh. Meron po mga panayam na tatakbo sa lokal dyan muna sa isang, dito sa Metro Manila, sa isang syudad, mukhang sa Pasig, at pagkatapos ay meron din namang indikasyon base doon sa ilang partners pa nila, yung mga natirang partners na maaaring tumakbo rin sa isang national na posisyon. So hindi pa rin natin alam kung ano yung national na posisyon. Chairman, since sila yung nag-voluntary na nag-withdraw do sa kontrata, wala na pong ibang recourse ang COMELEC kundi tanggapin po ito kasi sila na yung umaayaw eh. Ay opo naman dahil voluntary naman yan at sa isang kontrata naman talaga kalimitan. Kahit nagpapagawa tayo ng bahay, meron na yung taga-deliver ng bubong, biglang nag-withdraw. Kaya maghahanap ka na magdi-deliver ng bubong. Ang sa atin naman, pag sinabi naman ng tagagawa ng bahay na hindi, kaya naman namin pati yung pagbububong na yun eh. Kaya namin ibigay at i-deliver yan. So wala naman po tayong problema. So long as naandun yung commitment ng natitirang mga joint venture partners na kaya pa nilang kumpunuan ang lahat ng kabuuan ng mga natitirang kontrata natin. So, Tatandaan po ng lahat. Opo, Ma'am Weng. Yung pong Integrated Computer Systems and Centerpoint Solutions Technologies, sila na yung sasalo sa financial aspect ng kontrata na nagsasabing sasagutin ng Timothy Technologies yung financial aspect nitong kontrata ng Miro. Yes po, Ma'am Weng. Alright. Yan po yung kanilang commitment dahil sinasabi naman nila, kung hindi lang namin sinama sana yung printing ng balota. Sinama po kasi namin yung nagkakahalaga ng 1.6 billion. Kahit naman po yung dalawa na lang, kayang-kaya daw po talaga nila yung NFCC kasi may mga negosyo naman sila. Subalit ang ginawa po ng COMELEC, binandel namin kasi ang printing ng balota sa kanilang kontrata. Dahil dyan, nadagdagan na 1.6 billion kung kaya kinailangan nila na magkaroon ng pangatlong partner. At yun nga po yung St. Timothy na nakuha nila partner. So whether umatras o hindi ang St. Timothy, tuluyan man siya mawala sa kontrata ng Miro, wala tayong problema, Chairman. Ay, wala po. 100% na pong na-deliver, Ma'am Weng, Sir Joel, yung lahat ng peripherals ng ating mga ng kontrata nila. Katulad halimbawa ng mga laptops na gagamitin sa consolidation ng mga results. Katulad halimbawa noong mga servers na andyan na po lahat sa data centers. 100% na po. Ang kulang na lang talaga nila sa kasalukuyan ay yung natitirang 50% ng lahat ng makina. Yung pong pagtatayo ng mga repair hubs na 110 sa buong Pilipinas na na-pinpoint na rin po nila lahat yan. At siyempre yung pagtatraining ng mga technicians na i-deploy sa lahat ng polling places sa buong bansa upang may kahit paano kung magkaroon ng aberya, problema sa mga makina, merong kaagad ng mga technician na mag-aasikaso nito. Chairman, doon sa information ninyo na hawak, mataas na opisyal ng St. Timothy yung may-ari ng Timothy ang mag-file po para sa kandidatura? Yes po, mukhang yung mismong may-ari ng St. Timothy ang magpa-file. And so therefore, hindi talaga po hindi po talaga kami papayag. Mamang mabuti kung official lang yan, o kahit nga official pa eh. Pero hindi po tayo papayag, hindi how much more kung yung mismong may-ari ang magpa-file. So talaga pong nagkaya po ang COMELEC, not necessarily preempting, pero nag-proactive action tayo dito. At at the same time, ni-reveal natin kaagad sa publiko upang nalalaman ng lahat. Kasi syempre ang pinakauli nating gustong mangyari dito, Weng, mabahira na naman ang problema yung ating paghahanda sa eleksyon. Lalo't merong mga tumututol, di ba? Tsaka malapit na tayo sa exciting part, Joel. Contract natin sa Miro, di ba? So, may kaso pa nga. Hindi kaya gamitin ito, Chairman. Baka gamitin itong issue. Laban po doon sa Miro system, itong nangyaring ito. In fact po, Sir Joel, Ma'am Weng, parang nabulutan pa kami ng tinik sa ating pong mga puso at damdamin. Sapagkat remember po, yung presensya po ng construction company na yan ay isa sa mga binabato sa kontrata na pinasok namin. Bagamat sinabi nga po during the hearing ng Senado na wala naman kami magagawa dahil wala naman po nakalagay sa batas na bawal ang construction company na mag-participate sa bidding ng komisyon dahil wala pong nakalagay sa Procurement Act at that time. Magkatapos po noon, nitong karanasan natin,
abay nagkaroon na ng bagong batas ngayon na dapat kapag ka magpa-participate sa COMELEC bidding, dapat may election experience na yung lahat ng bidders sa haharapin namin sa mga susunod na pagkakataon. Yun, alright. Okay, itong issue naman kay Guo Waping, alias Alice Guo, at binabanggit ng kanya abogado Weng na magpa-file ito, tatakbo daw, re-election sa Bamban, Tarlac. Ano bang repercussion, ano bang ang posisyon ng COMELEC dito? So duting ko rin yung tanong mo, Sige, Joel, oo. Chairman, kasi di ba po siya ay dismissed na ng Office of the Ombudsman Kaya nga at eh. hindi po ba yun maituturing na parang disqualified na siya for life Bakit? sa mag-hold ng public office? Ba't may lakas ng loob pa na magtangka na bumalik? Weng, Sir Joel, katulad po ng ginagawa natin dito sa Manila Hotel, kapag kami nagpapalkese o ng kumakanta, o boyfriend daw siya ni ganito, o kaya naman kami kinocurse na, alam niyo po, tatanggapin namin pa rin ang kanilang certificates of candidacy kahit pa yung personalidad na inyong binabanggit sapagkat yan po ay ministerial duty ng COMELEC dahil wala nga po kaming discretion. Subalit, meron po kaming bagong resolusyon na nilabas na kung saan ang nakalagay doon sa resolusyon namin kapag kami perpetual disqualification to hold public office, siyempre tatanggapin namin ang kanilang candidacy. Subalit, kapag walang nakuhang temporary restraining order mula sa Court of Appeals, ang desisyon ng Office of the Ombudsman ay executory. Maaari hindi ito final, pero immediately executory. Kinikilala po namin ang kapangyarihan ng Office of the Ombudsman at yan po ang nakalagay sa batas. The decision of the Office of the Ombudsman is immediately executory although it may not be final. So yun po ang maliwanag na maliwanag. Kaya po, kung ano man po at sino ang may hinaharap na kasong ganyan na perpetual disqualification, ay umasa po kayo na ika-cancel namin ang kanilang candidacy. Unless may TRO mula sa Court of Appeals. Or paano po kung pending appeal? Kahit po nakaapila, ang desisyon po ng Ombudsman ay immediately executory. Yan po ang sabi mismo ng Republic Act 6770, yung Ombudsman Law. And only TRO ang pwede pong pumigil sa COMELEC para hindi tanggapin ang kanyang COC. Tama po, Ma'am Weng. At ito po yung TRO hindi against the COMELEC, TRO against the Office of the Ombudsman. Yes, tama po. Alright, sige. Kamusta po ang pasok po ng mga magpa-file po na COCs ngayon? Ay ngayon po may mga inaasahan tayong ilang personalidad na medyo kilala daw at kahit naman po hindi kilala, parehas ang init ng aming pagtanggap. Kaya lang medyo alam niyo po, 9,000 pa lang mahigit more or less sa buong Pilipinas na nagpa-file. Medyo matumal po talaga ito kukumpara sa mga dati nating mga filing. Siguro nga po naghihintayan na lang ng huling araw o kaya yung sa kalagitan, Sabado at Linggo. Tama-tama bukas, baka po mas tataas ang bilang ng mga magpa-file ng certificates of candidacy. Hindi naman Bagamat, kayo again, nakakatuwa, Sir Joel, dahil napakatahimik talaga yung filing ng certificate of candidacy natin. Oo nga, so wala nang nagdadala ng mga banda-banda. Meron po, may mga nagdadala. Kaya lang, medyo malayo po yung kanilang lokasyon sa mga lugar kung saan nagpa-filing sapagkat minarapat natin na bigyan naman ng formalidad yung lahat ng ginagawa nating filing sapagkat ito'y pagsisimula ng ating 2025 electoral exercise. Tsaka kapuna-puna po ba, Chairman, na hindi kasing bloody before yung prosesong ito? Kasi dati pa lang, Joel, nagsisimula pa lang. COC Bago pa pa lang, mag-COC filing, may dugo na eh. Di ba, Chairman? Tama po. At saka in all fairness, Ma'am Weng, Sir Joel, napapansin nyo rin naman sa telebisyon, sa filing, sumusunod yung mga kandidato. Pag sinabi namin 5 lang kayo, kasama ka. Oo. 5 lang talaga sila kasama. Kung napansin nyo po yan, sapagkat talagang hindi namin pinapayagan na magdala ng sobra sa 5 sa pagpasok po sa filing dito, lalo na sa Manila Hotel. Alright. Alright, sige, abangan namin yung mga development. The meantime, Chairman, salamat sa oras Sir, thank mo. you. Thank you. Ingat po. Maraming salamat po, Ma'am Weng, Sir Joel. Babuhay po. Public Chair George Erwin Garcia, mga kapuso.